Welcome back ulit sa ating munting channel mga kol. Samahan niyo muli ako sa panibago na namang adventure. This time, tatlo lang kami. Saka napakaliwanag ng buwan. Pero tatry pa rin natin, baka meron pa tayong dilihin siya. Kaya let's go. Ito bangsa. Ito bangsa. Okay kayo. Ha? So ayan, dito na tayo sa area or sa spot na target naming kamanaan. So ayun ang buwan, napakaliwanag. Siguro mga 2 gabi na lang kabilugan na. Kaya tuloy-tuloy lang tayo pag dive habang kalmada yung dagat. Kahit may buwan, mayroon pa ring madilihin siya. Maraming salamat nga pala sa mga walang sawang sumusuporta at nanonood talaga ng mga video natin. Saka siyempre nakakatawa rin tingnan o pagmasdan yung unti-unting nadagdagan yung mga subscriber natin. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga bago pa lang po sa channel ko, maraming salamat po. At saka sa mga silent viewers na rin, ayun, maraming salamat po sa inyo. At sana hindi kayo magsawang tumangkilik sa mga ginagawa nating adventure. So ayan, nasa tabi tayo. Nadaanan natin itong grupo ng mga hito. Medyo maliliit pa sila, kaya pass muna tayo dito. At tumabante tayo ng konti. Ito naman yung nakita natin. Dito galing yung lukot na nakikita natin sa hibasan, yung parang pansit na nakakain. Pero may mga ilan din na marunong maglinis nito. Dunsol ito kung tawagin. Kinakain din nila ito, pero hindi ko pa na-try kainin yan. Delikado yan, nakakalason yan. At sa unahan na ng konti, ito naman yung nakita natin. Tagutungan. Ayan, paduyan-duyan lang sa alon. Dito sa dive na to, hinahanap natin yung nakita nating kulay blue. Ayun oh. Ito agad yung nagpakita sa atin na isda na paborito pa natin. Kulay blue, pero napakahirap ng kanyang pwesto. Ganito kasi sila kapag maliwanag ang buwan, tagong-tago. Kaya pag maliwanag ang buwan dito sa amin, umaasa na lang kami sa mga batuhan o sa mga butas ng bato. At ito na, napana tayong isang snapper sana. Kaso nung paghila ko, wala, hindi nadala. Napunit pala. Kasi sa may bandang tiyan yung tinamaan. Sayang. At ito, may napana ulit tayo. Yun oh. Hindi na siya makakawala. Napagitna yung tama. Pasensya na kayo mga kol pag nakikita nyo na may tama na yung isda. Hindi ko kasi ma-videohan bago ko panain kasi masyadong mailap. So ito, kita nyo naman yung parrot fish. Lumipat ng pwesto, tumalikod. Pagkakita niya sa liwanag ng flashlight natin. Ganun sila kailap pag may buwan or maliwanag ang buwan. Kaya umabante pa tayo sa unahan.
Medyo malayo-layo na yung nalangoy natin. Dumaan na tayo sa may buhanginan pero kahit tanggit, wala talaga. Kaya balik ulit tayo sa may batuhan. At ayun, sa wakas, may mapapana na din tayo. Nakakita tayo ng isang maming. Good size na ito na maming. Pangalawang isda na nahuli natin. Medyo matumal ngayon, pero ayos lang. Hanap pa tayo dito sa part na ito, sa parteng ito. Dito kami madalas makahuli ng cuttlefish, pero this time wala. May dumaan kasi dito na tinatawag naming gantao, yung sinisibat lang yung mga cuttlefish at ang liwanag ng kanyang ilaw. Kaya pag dumaan yun, Jack, wala ka nang makikitang cuttlefish kasi natatakot sila sa sobrang liwanag. At ito, salamat naman, may napana tayong isang lapu-lapu. Iniwan ko siya kasi sumabit yung flapper, at nang pagbalik ko, ito, kusa niyang inangat yung pana natin. Napakabait naman ang lapu-lapu na ito. Hindi na tayo pinahirapan pa. Ayun, no, sinulubong ko na siya sa ibabaw. So dito naman sa dive na ito, isang ubod sana. Ayan, hinanapan ko ng magandang pwesto, yung hindi tatama sa bato yung pana ko. Kaso nung pagpalit ko ng liwanag ng flashlight, ayun, kumaripas, pumasok na sa may butas. Kaya inikot ko at hinanap kung saan ba pwede makita or mapana. Kaso doon siya pumwesto sa hindi abot ng ating flashlight. Kaya wag na natin pilitin, iniwan ko na lang. At mabante ulit ako sa unahan. Eto naman, snapper ulit. Kaso hirap hugutin mula sa butas. May nakaharang kasi na isang, ayun, isang tipay. Kaya inuna ko munang tanggalin itong tipay. Tsaka ko naman hinila yung pana natin. Kaso nga lang, ayun, tanggal na naman. Ganon din, napatyan ang tama. Sayang, dalawang sablay na nakatakas. Pero ito, sigurado na ito, hindi ito makapunit. Ayun, isang good size na surahan, orange spine unicorn, at panigurado malusog ito at mataba. Ulam na. Balik na pala tayo at malapit na tayong ahon. Kunti lang yung huli natin this dive. At buti na lang may nadaanan to yung isang malaking ubod ulit. Mas malaki ito para doon sa naunang nakita natin. Hinanapan ko na magandang pwesto. Ayun, sa pool. Kaso nga lang, mahirapan akong hilahin yung tunod. Maliit kasi ang butas. Kaya mangat muna ako at saka binalikan. At pagbalik ko, ayan, pangila ko at saka pinersa ko na. Kaso nga lang, ayun, nakawala, hindi nadala. Hindi pala bumuka yung flapper natin.
para hindi na ako nag off ng ilaw. At agad binalikan at hinahanap. Baka kasi lumabas, hindi natin makita. So ito, pangatlong dive ko ng balik ko sa kanya. Ayan, doon pala siya sa kabila pumisto, pero masama na ang tama. Tsaka mababaw naman ito, kaya tinanggal ko muna yung nakaharang na bato. At ayun, sa wakas nadala ko rin siya sa paghila. Malaki na ito. Ang tinimbang ko ito, mahigit 1 kilo ito. Salamat naman at binigyan pa tayo nito. May madala tayo pa uwi. Bali, ito na yung panghuling-huli natin at aahon na. Saka itong ubod na ito sa tabi ko na tinanggal sa pana kasi medyo matapang at saka nangangagat. Delikado tayo dito. So yun, oh. Malaki na ito. Salamat. So shout out tayo. Sir Roy Rondina from Davao. Ma'am Rosana Villahermosa from Davao. Sagay Adventure from Western Samar, idol. Maraming salamat. Father and Son Fishing TV. Sa kay Edward 2.0. At kay Waray Vlog. Ayun, maraming salamat sa inyo mga boss. Sa inyong walang sawang suporta. At hanggang sa susunod, maraming salamat po sa pagsubaybay. Ingat sa ahon na tayo. Maraming salamat at nagkasamba po tayo ng panghuling ubod. May mayat na lang na tayo pa uwi. Yan lang yung huli natin. Maraming salamat. So ayan, ingat-ingat po tayo palagi at God bless. Maraming salamat.